Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Bagyong Karina nagpalubog sa iba't ibang bahagi ng bansa. DOH nagdeklara ng Code White Alert. Publiko pinag-iingat laban sa leptospirosis. BBBM, opisyal nang ipinagbabawal ang pogos sa bansa. Pagbubukas ng klase sa ilang mga lugar na lubhang apektado ng Bagyong Karina, suspendido. US President Joe Biden umatras na sa gaganaping 2024 presidential elections. Opening ceremony ng Paris Olympics 2024, dadaluhan ng libu-libong atleta at delegado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, maraming mga daanan na ang nagmistulang ilog habang ang mga bahay naman ay lumubog sa nararanasang pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Dulot ito ng epekto ng hagupit ni Bagyong Karina kasabay pa ang nagpapatuloy na habagat. Sa katunayan, isinailalim ang probinsya ng Batangas sa state of emergency kung saan halos wala nang makitang daan dahil sa lakas ng hangin at buhos ng ulan. Samantala, nakatala naman sa inyong TV screen ang mga lugar sa National Capital Region na lumubog rin sa tubig baha, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Kaugnay pang balita, nagdeklara ang Department of Health o DOH ng Code White Alert sa lahat ng Centers for Health Development o regional offices nito sa buong bansa. Ito ay bunsod ng sama ng panahon at pagbaha sa iba't ibang lugar na dulot ng habagat, katuwang si Bagyong Karina. Kaugnay ng walang humpay na pag-ulan at baha, nagpaalala ang ahensya sa publiko na mag-ingat ukol sa panganib na dala ng sakit na leptospirosis ngayong tag-ulan. Nagbigay payo si Health Secretary Teodoro Herbosa na iwasan ang mga lugar na baha at kung hindi maiwasan, kaagad na maglinis ng katawan matapos lumusong sa tubig baha. Tambak ng basura ang tumambad sa ilan sa mga residente ng Marikina na dulot ng matinding pagbaha bunsod ng Bagyong Karina. Kaya naman ang ilang mga residente, problemado at hirap na hirap kung paano makakapaglinis ng kani-kanilang mga tahanan. Yan ang tinutukan ni Francis Riudique. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina sa buong bansa, ramdam pa rin ang epektong iniwan nito. Sa Kamaynilaan, bagamat humupa na ang baha, ay tambak naman na basura ang tumambad sa mga kalsada. Napuno ng mga putik, mga tambak ng basura, pati na rin mga sanga ng puno, ang multipurpose complex na ito malapit sa Marikina River na dulot ng pananalasa ng Bagyong Karina. Kaya naman patuloy ang paglilinis ng mga local government units dito dahil umabot na rin ito sa ilang mga kalsada. Karamihan dito ay mga plastik na basura at sanga ng puno na inanod ng matinding baha. Kahit ang mga isda mula sa ilog ay namataan sa mga kalsada. Kaya naman patuloy ang clearing operations ng mga otoridad upang ligtas na itong madaanan. Dito naman sa Barangay IBC Olandis na malapit rin sa Marikina River ay patuloy pa rin ang paglilinis ng mga residente. Ito'y dahil nabalot na ng putik ang kanilang mga kabahayan. Ayon sa mga residente, alauna pa lamang ng madaling araw ay naghahakot na sila ng basura. Ngunit ngayong alas 9 ng umaga ay tila napakarami pa ring natirang putik, mga basura na inanod mula sa Marikina River. Kaya naman kahit puyat ang mga residente, kanya-kanyang hakot ang mga ito upang ilabas ang mga basura at putik sa kani-kanilang mga bahay. Ang iba nga ay nakayapak na at walang tsinelas kahit nakaakibat nito ay panganib para sa kanila. Sanay na umano ang mga residente, ngunit sentimiento nila na kahit anong paghahanda ang gawin, mahirap pa rin sa kanila ang matinding pagbaha sa kanilang lugar.
Nako, talagang mahirap kung tutusin. Kasi naranasan na namin to, ilang ano na kasi to, nung Undoy, Ulysses, tapos ngayon na naman, di ba? Kaya talagang wala, sanay na kami. Pag makita mo talaga yung loob ng bahay, nako, sigurado, karambolo yung mga gamit eh. Samantala, halos 5,000 at 700 pamilya sa Marikina ang inilikas dulot ng mataas na baha. Sa Malanday Elementary School, halos mapuno ang mga silid-aralan dahil mahigit 4,000 mga residente ang inilikas dito. Ang ilan sa mga classroom ay tinatayang 10 hanggang 15 pamilya ang nagsisiksikan. Kaya naman kinailangang ding magtayo ng mga tent sa cover court nito. Dito ay nakausap ko si Nanay Maria na 68 years old na pagkukwento niya matindi ang sinapit ng kanyang pamilya dahil sa pagbaha. Yung tubig nga, maapaw yung creek. Nasa tabing creek kasi kami eh. Apaw na yung tubig. Dito sa bahay na namin tumutuloy. Yung bahay namin 3 palapag. Puno na yung pang-3 na yun. Kahit yung pang-3 po? Oo, pang-3. Itinaas umano ng pamilya ni Nanay Maria sa 2 palapag ang kanilang magamit upang may pag-asang maisalba ang mga ito. Ngunit dahil umabot nga ang tubig sa 2 palapag, nangangamba ang kanyang pamilya sa kanilang madadatnan sa kanilang pag-uwi. Tulad ni Nanay Maria, matinding problema rin ang kinaharap ng pamilya ni Jo Marie. Ito ay dahil lumutang o humiwalay sa lupa ang kanilang tinitirhan kaya sila'y napalikas. Umangat po yung poste ng kahoy, bali tumabingin ganon, umangat siya sa lupa. Ngayon, di ko alam kung paano namin ibabalik dun sa pinag-ano yun eh. So makalat talaga, tas nakaangat yung bahay. Tas yung mga yero namin, tagpi-tagpi, tanggal na. Hindi namin alam kung paano namin umpisahan eh. Back to zero umano talaga ang pamilya ni Jo Marie dahil sa bagyo. Dahil din sa nangyari ay hindi siya agad makakabalik sa trabaho, pati na rin ang kanyang kinakasamang misis. Ilan lamang si Nanay Maria at Jo Marie na umaasa sa tulong ng pamahalaan upang sila'y makaraos sa mga susunod pang mga araw. Ayon sa LGU, umabot na sa 29,000 ang inilikas sa iba't ibang evacuation centers dito sa Marikina. Pangamba ng karamihan, ano ang madadatnan nila sa kani-kanilang tahanan at paano sila makakabangon sa sakunang kanilang kinaharap. Mula dito sa Marikina City, Francis Eudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang tugon sa pinsalang idinulot ng Bagyong Karina at habagat nitong ika-24 ng Hulyo ay naglunsad ng mga Search and Rescue o SAR operation ng Philippine Coast Guard o PCG sa buong Kamaynilaan at iba pang dako ng bansa. Ang mga rescue team ay nagsagawa ng mga operasyon sa kabila ng kondisyon ng panahon upang ilikas sa mga residente mula sa baha at mapanganib na mga lugar. Ayon sa PCG, layo nitong matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong lubhang naapektuhan ng bagyo. Ipinatutupad naman ng Department of Trade and Industry ang price freeze sa ilang lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa magkatuwang na hagupit ng Bagyong Karina at habagat. Partikular na rito ang mga pangunahing bilihin sa Maynila upang matiyak na mananatili pa ring abot kaya ang mga pangangailangan ng mga naapektuhan sa panahon ng krisis. Epektibo ang price freeze sa mga bilihin tulad ng bigas, mais, tinapay, sariwang gulay, root crops, baboy, baka, manok, itlog, gatas, kape, asukal, mantika, asin, sabon, kahoy na panggatong, uling, kandila at mga partikular na gamot na kinikilalang pangangailangan ng Department of Health. Usaping SONA, inilunsad kamakailan ng Presidential Communications Office ang State of the Nation Address o SONA website kung saan maaari nang mapanood at balik-balikan ang naganap na talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbabalik-tanaw, maaari ring mapanood ang mga nakaraang SONA ng Pangulo mula taong 2022 hanggang 2023. Para ma-access online, bisitahin lamang ang sona.gov.ph para sa live stream at updates ng ikatlong SONA ng Pangulo.
Samantala, tuluyan ng ipagbabawal ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Corporation o mga POGO sa bansa. Ito ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Amusement and Gaming Corporation na dapat nang maipasara bago magtapos ang taon. Inatasan naman ng Department of Labor and Employment na tulungan ang mga Pilipinong mawawalan ng trabaho. Susunod sa News Force. Peking video ni PBBM na gumagamit ng iligal na droga iimbestigahan sa bubuing task force ng PNP. Senator Risa Hontiveros ikinagalak ang opisyal na pagban ni PBBM sa mga POGO. Suspended Mayor Alice Guo humingi ng paumanhin kay Senate President Escudero. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ngayong ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mutsaring pagbabago sa bansa man ang naganap, inamin din ng Pangulo na kanilang batid ang dinaranas na kahirapan ng mga mamamayan. Para sa kaganapan sa sona mula sa Batasang Pambansa Complex, tunghayan si Jade Buhoy. Ngayong araw ginanap na ang ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan dinaluhan ito ng iba't ibang personalidad maging ng mga politiko. Nagsimula ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpahayag ng pasasalamat ukol sa mga pagsasakatuparan ng mga interbensyon sa kanyang pamamahala. Sinundan ito ng pahayag niya kung saan kanyang isinaad na bagamat maganda ang progreso sa estadistika ng ekonomiya ng bansa, lubha pa rin nahihirapan ang bawat Pilipino ngayong taon. Mula sa isyu ng bigas na pumalo ng halos 60 piso kada kilo, maging pinsala sa bawat rehiyon mula bunsod ng pabago-bagong panahon hanggang sa isyu ng sweldo sa trabaho at kakulangan sa pagkain na kinakaharap ng maralitang mamamayan. Nilinaw ng Pangulo na pinag-aaralan ng kanilang administrasyon upang matugunan ang issue kasabay ng mga pamamaraan upang mapaghandaan ang mga kalamidad at sakuna, maging ang mga patakarang susugpo sa kriminalidad na lumalaganap sa bansa. Ayon sa Pangulo, katuwang din nila ang pribadong sektor upang maisagawa ang mga proyektong magpapataas sa oportunidad na makapagtrabaho ang bawat mamamayan. Pahayag naman ng Kongreso, aprobado nila ang mga layuning naisisakatuparan ng Pangulo. Sa bahagi naman ng Senado, kinakailangang pabilisin na ang pagsasabatas ng mga inihain na patakaran at iwasan muna ang pamumulitika. Ayon kay Senate President Senator Cheese Escudero, kinakailangan na ituon ang pamahalaan ang atensyon sa mga isyong magpapabilis sa pagsugpo ng krimen. Sa kabuuang sonang naganap ngayong taon, lubos na ibinahagi ng Pangulo ang kaibahang kanyang ipinatupad kumpara sa mga nakaraang taon, maging sa administrasyon bago ang kanyang termino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagkalat ng isang Peking video kung saan gumagamit ang Pangulo ng iligal na droga, ay bubuo ang Philippine National Police o PNP ng task force para lubos na imbestigahan ito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Titiyakin ng Philippine National Police o PNP na mananagot ang sinumang sangkot sa pagkalat ng isang video ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan makikita sa Peking video na ito na gumagamit ang Pangulo ng iligal na droga.
Ito'y kumalat mula sa grupong maisug sa Los Angeles, California, USA, kung saan nagsagawa ang grupo ng pagtitipon katapat ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Desidido rin si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na isang deep fake ang nasabing video. Kasabay ng naging payag na ito ni Abalos ay ipinakita rin ng kalihim ang mga screenshot sa Camp Crame. Sa task force na bubuuin ng PNP kung saan mangunguna rito ang PNP Anti-Cybercrime Group o ACG ay sisiguruhin nito na haharap sa criminal at civil liability ang mapatunayang may sala. Ito'y ayon sa naging pahayag ni Directorate for Investigation and Detection Management, Acting Director Police Brigadier General Matthew Bakay. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, lubos na ikinatuwa ni Senator Risa Hontiveros ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa permanenteng pagbabawal sa operasyon ng mga pogo sa bansa. Ayon sa senadora, isa itong hakbang para matuldukan na ang mga krimen na may kaakibat sa pogo. Sa kabila nito ay tiniyak pa rin ni Hontiveros na magpapatuloy ang mga pagdinig sa mga sangkot at dapat na malagot. Humingi naman ng paumanhin si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kay Senate President Cheese Escudero matapos ang post ni Guo na umano'y dinidiktahan ng Senado sa dapat na prioridad na issue. Sa liham na ipinadala ni Guo sa opisina ni Escudero, sinabi ng alkalde na wala umano itong intensyon na pagsabihan ng Senado sa dapat natutukang issue nito. Dagdag pa niya, layo niya lamang umano magbigay ng suhestyon sa mga problemang kinahaharap ng mga residente ng Bamban Tarlac. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan na ang nangyaring paglubog ng isang barkong dala ang mahigit 1 milyong toneladang langis sa Bataan, pinapasiyasat rin ng epekto ng oil spill sa mga karatig lugar. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ito ang video na kuha ang mga sandaling paglubog ng isang barko sa Limay, Bataan. Alauna ito ng umaga nitong Miyerkules kung saan lulan ng 17 mga tripulante. Agad naman na nagsagawa ng search and rescue operation at oil spill response ang PCG. 16 na tripulante ang nasagip na agad na binigyan ng medikal na atensyon at paunang lunas, habang isa naman ang namataang palutang-lutang at wala ng buhay. Tinukoy ang barko na MT Terra Nova na naglalaman ng 1.4 milyong tonelada ng langis. Ayon kay PCG spokesperson Armand Balilo, sa pagkikwento ng crew ay sumalubong ang barko sa malaking alon, kaya naman nasalok ng barko ang malaking tubig na dahilan ng paglubog nito. Sa naging aerial surveillance ng PCG, may naitala ng oil spill sa 5.6 nautical miles mula sa Lamau Point. Sa kasalukuyan na hindi pa kumpirmado kung ang oil spill ay mula sa karga ng barko dahil maaaring galing lamang umano ito sa makina. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyasatin ang lawak at tindi ng epekto nito sa mga kalapit na lugar. Aniya, ito ay upang makapaghanda ang pamahalaan para sa pangangailangang hakbang at relief operation sa mga maaapektuhang lugar. Partikular na inutos ito sa DOST, DNR at PCG. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Department of Education na suspendido muna ang pagbubukas ng mga klase ng ilang mga lugar na lubhang naapektuhan ng Bagyong Karina. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nakatakda na sanang magbukas ang panibagong school year sa Lunes sa susunod na linggo, July 29. Ngunit dahil sa matinding epekto na idinulot ng Bagyong Karina, hindi muna makakabalik sa paaralan ang ilang mga estudyante. Ito ay matapos i-anunsyo ni DepEd Secretary Sani Angara na suspendido muna ang pagbubukas ng klase sa mga lugar na lubhang apektado ng bagyo.
Aniya marami pang kailangang linisin at ayusin sa mga eskwelahan. Para naman sa mga hindi gaanong apektado ay tuloy ang pagsisimula ng klase sa susunod na linggo. Abiso naman ni Angara maglalabas ang DepEd ng mga listahan ng mga paaralang suspendido muna ang klase. Makikipag-ugnayan din umano ang mga regional directors upang siyasatin ang kahandaan ng mga paaralan. Pagtitiyak naman ni Angara, hindi umano pipilitin ang mga paaralang nasalanta at mahihirapan sa opening of classes. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang pandaigdigan, hindi natatakbo para sa darating na United States presidential elections si US President Joe Biden sa darating na Nobyembre. Sa kanyang pahayag at post, sinabi niya na malaki na umanong karangalan sa kanya na makapaglingkod bilang Pangulo ng Estados Unidos. Na bagamat ninais muling tumakbo ay mas pinipili na lamang ituon ang kanyang panahon sa pagtupad ng tungkulin bilang Pangulo sa kanyang natitirang termino. Makakatunggali niya sana muli ang dating presidente at kamakailang kontrobersyal na si Donald Trump. Samantala, iniendorso naman ni Biden si Vice President Kamala Harris na tumakbo at palitan siya bilang kandidato sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Balitang sports, opisyal nang bubuksan ang pagsisimula ng Summer Olympics 2024 ngayong ika-26 ng Hulyo ng alas 7 ng gabi sa France habang Sabado ng ganap na 1:30 ng madaling araw naman para sa oras ng Pilipinas. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. The long wait is over dahil opisyal nang magsisimula ang pinaka-aabangang sports event na Paris Summer Olympics 2024 ganap na alas 7:30 ng gabi sa Paris, France o 1:30 ng umaga bukas oras sa Pilipinas. Aasahan sa pinakaunang pagkakataon sa opening ceremony ng Olympic Games ang isang fluvial parade na gaganapin sa pamosong Seine River. Mahigit 10,000 atleta at opisyales ang dadalo sa kaganapan kung saan dadaanan ng mga bangka ang ilan sa mga iconic landmark ng Paris, kabilang na ang Louvre at Notre Dame. Bukod sa parada ay aabangan din ang makukulay na fireworks sa huling bahagi ng palabas at ang pagbubukas ng Olympic flame na magsisilbing hudyat ng opisyal na pagsisimula ng Olympics. Sa panig naman ng mga pambato ng Pilipinas, ibabandera ni na Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio at Carlo Paalam ang watawat ng Pilipinas bilang mga flag bearer. Susuotin ng mga atleta at opisyales sa ang disenyo ni Francis Libiran na barong na tinawag na sinag at may disenyo ng bandila ng Pilipinas. Kasama sa parada sina Ira Villegas at Hergy Baquiada ng boxing, Lauren Hoffman at John Cabang Tolentino ng athletics, Kayla Sanchez at Harold Hutch ng swimming, Alea Finigan ng gymnastics at Samantha Katantan ng fencing. Samantala, hindi masisilayan sina Umir Felix Marshall ng boxing, Carlos Yulo ng gymnastics at Giovanni Delgaco ng rowing para sa seremonya dahil sasabak na agad ang mga ito sa unang araw ng kompetisyon sa ika-27 ng Hulyo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.